Nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal ng MMDA, DPWH at lokal na pamahalaan ng Las Piñas sa isang creek sa lungsod bilang bahagi ng Bayanihan Program o Bayanihan sa Estero Program. Layunin nitong linisin ang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha, lalo na sa mga komunidad na pinakamalapit sa lugar. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Puno ng siltation. In fact, tinubuan na nga ng damo eh. Yan ang kalagayan ng Tatar Creek sa Las Piñas. Dahil dito, hindi nag-atubili ang MMDA na simulan ang cleanup operation sa ilalim ng Bayanihan sa Estero Program noong November 13. Pagkalipas ng halos isang buwan ng clearing, desilting at dredging works, kita na ang magandang resulta ng programa. Halos nakahinga na ang Tatar Creek dahil mas maluwag at mas maayos na ang pagdaloy ng tubig papunta sa Las Piñas River. Naka 2,000 cubic meter tayo ng lupa In 10 days. in 10 days at mahigit kumulang 2 metro ang inilalim po nitong creek na ito na malaking bagay yan lalo sa tag-ulan. Mahalaga ang paglilinis sa creek dahil nakapaligid dito ang mga tirahan at establishmento sa mga barangay ng Pamplona 3 at Talon 2. Ang Bayanihan sa Estero Program ng MMDA ay nakatutok sa disaster resilience sa Metro Manila alinsunod sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pag-aaralan din ang posibleng pag-aalis ng Kitchen and Garden Waste Composting Facility na nasa gilid ng ilog dahil nagiging obstruction umano ito. Makikipag-ugnay ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan ng Las Piñas at Parañaque para sa clearing ng mga basurang nasa bandang unahan ng creek. Kakausapin din nila ang DNR tungkol sa mga punong tumubo sa mga daluyan tubig. Hihingin din nila ang opinyon ng mga eksperto para pag-aralan kung epektibo pa ba ang 14 na pumping station sa Las Piñas. Maglalagay naman ng 4 na stop log habang inaayos ang floodgate ng Paco Pumping Station sa Maynila upang pansamantalang maiwasan ang pagbaha. Inaasang matatapos ang pag-asaayos sa March 2026. Samantala, ikinatuwa ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsuko ng contractor na si Sara Discaya sa NBI. Buti naman, dapat naman talaga makakulong na siya eh. Diba? So, buti naman, hindi na niya tayo pinahirapan. No? Kaya ipapasalamat tayo kay NBI Director Magno, kay Secretary of Justice Eric, sa mabilis nilang aksyon, kay Secretary John Vic Remulla, sa mabilis nilang aksyon. Pero sabi nga ng Pangulo, umpisa pa lang to. Inaasahan na ngayong linggo ay may sasampanan ng ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan kaugnay na umano'y irregularidad sa flood control project sa Bulacan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.